evening, kasangbahay. Welcome to the program. Ito po ang business natin to live na napakikinggan sa inyong mga radyo sa 1350 sa AM band at live din po kami sa Facebook. At yan ay sa UNTV Radyo La Verdad on Facebook at napapakinggan o napapanood din kami sa YouTube yan po ay sa UNTV News and Rescue. Kami po kasama nyo, ako po si Manuel Recuenco at kasama natin si Miss Cres Perhis. Kapartner Cres, good evening! Yes, magandang gabi, ka-partner Brother Bear. Ayan, kumusta ang studio? Ayan, so magandang gabi sa mga listeners po natin. Sabi ko nga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga taxpayers. Ayan, kumusta na po ba yung filing natin ng ating annual income tax return? Iyon. Yung ating obligation for taxable year 2025. Ayun, talagang And paalala makakasama si kapartner Randy tonight, Yes. Brother Bear. But medyo may ano po siya, may importanteng commitment na ngayong gabi. So, may urgent lang na commitment at kailangan na matapos ngayong gabi at medyo nasagasaan ng konti ang programa. Pero ganun pa man, minus ka-partner Randy Casilan, kami po makasama niyo ni ka-partner Cres at pag-uusapan natin napakahalaga, Miss o ka-partner Cres, tungkol lalo sa may mga produkto dyan na ginagaya yung produkto ninyo. Anong karapatan niyo sa produkto ninyo at paano pwedeng mangyari? Anong pag-iingat ng batas? Ang ang pag-iingat ng batas sa mga katulad yung nagninegosyo na ini-imitate na. May imitation ng iyong produkto. Meron ka palang pwedeng aksyong gawin, ka-partner Cres. Pero bago yon ay meron ka munang tax paalala. Baka makalimutan natin. Ayan, tax paalala for tonight, April 10, tomorrow. Ito po yung deadline natin, submission ng list of buyers of sugar together with a copy of certificate of advance payment of VAT made by each buyer appearing in the list of a sugar cooperative. This is for the month of March 2026. Also, information return on releases of refined sugar by the proprietor or operator of a sugar refinery or mill for the month also of March 2026. Next, e-submission ng monthly e-sales report. Nako, ito yung sa mga POS machine natin. Ito po yung para sa mga taxpayers using CRM POS and or other similar business machines whose last digit of 9-digit tax identification number is odd number, also for the month of March 2026. Next deadline, BIR Form 2200-M. Ito po yung excise tax return for the month for the amount of excise taxes collected from payment made to sellers of metallic minerals for the month of March also. April 11, Saturday, e-filing and e-payment ng BIR Form 1601C for the month of March. Ito po ay sa mga EFPS filers para sa mga remittance ng kanilang income taxes withheld on compensation. Then, April 12, Sunday, e-filing ng BIR Form 1601C din. Ito naman ay para sa ating mga EFPS filers sa under Group D for the month also of March 2026. Ayun, Brother Bear. Yes, ka-partner Cres. Yan ang mga paalala para sa mga taxpayers. Huwag niyong kakalimutan yan at laging sumubaybay sa business natin to dahil katulong tayo ng BIR para paalalanan sila ka-partner Cres. Pero ka-partner Cres, dahil minus ka-partner Randy tayo tonight, pero parang meron tayong taxionaryo at napaka-importanteng maintindihan natin yan. Ka-partner Cres? Yes, taxionaryo for tonight. Tax sparing rule. Ano po ba ibig sabihin ng tax sparing rule? This is a rule that reduces the tax on dividends paid to foreign corporations if the recipient's country grants a tax credit for taxes deemed paid in the Philippines. So yan po yung tinatawag nating tax sparing rule. Brother Bear. Yan. At maraming salamat. At ito isa sa mga inaabangan ko kasi nosebleed nga mga
mga terms na ginagamit sa taxation at sa BIR. Buti na lang nandyan ang ating mga CPA host na katulad ni Kapartner Cres at Kapartner Randy. At samantala, Kapartner Cres, bago tayo magtuloy-tuloy, at huwag kalimutan na may guest po kami, isang lawyer na makakasama natin para sagutin ang mga katanungan ukol sa isang topic na napaka-importante. Pero bago yan, meron muna tayong Biz News. Posibleng bumaba ang presyo ng diesel sa susunod na linggo matapos ang Excited si reporter natin. Excited ka, Partner Crush, ang reporter natin. Sandali lang ha. At meron muna tayong, syempre, lead-in muna tayo. Ano ba tong balitang ito? Eto na siya. Rollback sa diesel. Posibleng bumaba ang presyo sa susunod na linggo dahil sa ceasefire. Aba, buti naman. At Cecil Alabata, go ahead. Posibleng bumaba ang presyo ng diesel sa susunod na linggo matapos ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa unang datos, maaaring magbawas ng 2.50 pesos hanggang 3.50 pesos kada litro ng diesel, habang ang gasolina ay maaaring manatili o bumaba ng hanggang piso. Inaabangang ilalabas ang pinal na presyo sa April 11 at ipatutupad sa April 13. Gayunman, ayon sa DOE, hindi agad babalik sa dating antas ang presyo ng langis sa kabila ng rollback. At yun ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata, Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Yun nga, Kapartner Cres, pero sabi sa mga balita talaga ay kahit na pinadaan na ay yung mga supplier daw ng langis sa Strait of Hormuz ang magsusupply sa Pilipinas, at saka ito pa may ceasefire, hindi daw bigla-bigla yung ewan ko ba kung bakit hindi biglang ibababa yung presyo ng langis, Kapartner Cres, sa Pilipinas. Oo, sabi nga lang ang bilis nilang magtaas. Yun. Pero pag sa pagbaba, ayun, mahirap na ibalik sa dating presyo. At saka, Brother Bear. at ang kuha ko nga, Kapartner Cres, hindi na daw babalik talaga sa dati. Paano yun? Ibig sabihin, paano yung mga hindi naman tumataas ang sweldo ng mga empleyadong iba, tapos hindi nyo na ibabalik sa dati yung presyo ng langis, at siyempre Yes. tuloy-tuloy ng pagtaas niya sa mga pamasahe, sa mga pampublikong sasakyan. So kawawa naman kung ganun. Parang nalungkot ako bigla dun sa narinig ko ng isang araw, Kapartner Cres, na balita na yan. Biglang taas last week, 21 pesos, and Grabe. then biglang bababa naman tomorrow. Kailan ba? Next week. Every Tuesday kasi yung movement. Next week, opo, next week. Pero hindi naman Oo. agad-agad Hindi binababa babalik sa ang dating oo. presyo. Oo. Kasi yan- Malaking problema natin kasi una nga, biglang tumaas yung lahat ng bilihin, pamasahe, even nag-issue ang mahal na presidente na hindi pwede magtaas ng pasahe during Holy Week. Talagang hindi na iwasan ng ibang kind of yung mga sakayan, let's say yung mga barko, yung eroplano, yung jeep, yung mga bus, yan. So talagang pilit sila magtataas or else talagang delayed yung kanilang biyahe dahil pinipilit nila na maging sufficient yung kanilang income doon sa kanilang konsumo ng fuel products. So, Oo. Yung iba nga, yung mga jeepney drivers, lalo na yung mga operators, hindi na sila hindi na nag-ooperate ng hindi naglalabas ng mga jeepneys. Kasi nga, inuuwi na lang 200 pesos. Imagine that, Kapartner Cres, di ba? isang na kulang pa. Paano yan? Pangkain lang nga daw. Yung isa, dati 2 ulam niya, pero isa na lang ulam niya nung tumaas ang presyo ng diesel at ng iba pang mga petroleum products. Yan ang problema. Pero sana ay maibsan at wag nang magtuloy yung plano ni President Trump na pupulbusin niya ang Yun, Iran. oo. Pero sana magtuloy-tuloy yung ceasefire. Huwag lang 2 weeks. Kasi 2 weeks lang daw eh. So, yan ang update natin, kasangbahay. Pero, Kapartner Cres, mamaya pag-uusapan natin ang isang topic na
tingin ko dapat alam ito ng mga may mga produktong alam niyo may mga nagdinegosyo kasi ka-partner Crest, may sarili sila mga produkto, 'di ba? Mga original nilang ginawa yung product, like yung mga binebenta nila, even yung logo nila, logo ng kanilang negosyo ay original din sa kanila 'yon. Eh merong iba kapag sumikat na ginagaya ng ka-partner Crest eh. Yes, oo. So, abangan ng ating mga viewers, na mga listeners natin na after ilang minutes ba, Brother Bear? Yes, ilang paalala lamang sa pagbabalik Ilang natin, makakasama natin ang ating live guest na makakasama ngayon sa business natin to. Sa pagbabalik yan ng business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mahalagang paalala para sa mga motorista tuwing malakas ang ulan. Alam niyo ba na ang paggamit ng hazard lights habang nagmamaneho tuwing malakas ang ulan ay hindi tama? Ito ay ginagamit lamang ng mga sasakyang nasiraan o kailangang huminto ng biglaan. Sa halip, gumamit na lamang ng headlights o kaya naman ay rear fog lights. Ito ay mag-iiwas sa pagkalito ng driver na nasa likuran mo. Kaya ang disiplina mo ay kaligtasan na rin ng ibang tao. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag magpanik at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol. Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Nagbabalik ang business natin to. Live pa rin yan dito sa UNTV Radyo La Verdad 1350 at on Facebook UNTV Radyo La Verdad at sa YouTube naman, yan po ay sa UNTV News and Rescue. At kami po kasama nyo, ako po si Manuel Recuenco, Brother Bear at Kapadre Chris. Good evening again. Yes, good evening, Brother Bear. Please intro yung ating guest. Yes, opo. At Kapadre Chris, ay excited na akong malaman natin itong, kasi ang topic natin ay napakaganda, lalo na sa may mga sariling produkto, Kapadre Chris. Sabi nga sa topic natin, when your product gets imitated, what the law allows you to do? Ano ba ang dapat natin gawin kapag ito na ang nangyayari sa ating mga produkto, Kapadre Chris? Ayun. So, sa panahon kasi ngayon, maraming nanggagaya ng mga produkto. Minsan yung may original na konsepto ng product or creative work tulad ng logo, brand ng products o kaya ay kanta, at nananakaw at sila pa ang kumikita mula rito. Ano ba ang dapat gawin ng isang business owner kung mayroong imitation sa kanyang produkto, Brother Bear? Yon. At para malaman natin ang ukol dyan, makakasama natin ang ating live guest tonight. Siya po ay isang seasoned media and legal professional. Isa rin po siyang writer, producer, director, teacher, coach, paralegal, legal researcher,
and a professional host at speaker and digital marketing manager by profession, and nagtrabaho din siya for over a decade sa mga top media companies in the Philippines. And let's welcome to the program Attorney Grace Richel Tiham. Attorney Grace o Attorney Rich, magandang gabi po sa inyo. Isang maganda at mapagpalayang gabi po sa inyong lahat. And maraming salamat for that very insightful introduction. So maraming salamat po for having me as well. Yes, alam mo ka partner Chris, nasa bakasyon to si Attorney Rich pero may time sa program ka partner Chris. Ayan, magandang gabi, Attorney Rich, and welcome to our show. Yes, at kanina Magandang gabi po. may introduction na kami sa pag-uusapan, pero unang tanong ko po at marami pong tanong and even si ka-partner Chris, Attorney Rich, kapag ba may gumagaya sa product ng isang business owner, ano po ang pinakamagandang legal na hakbang na gawin? Yung mga produkto natin, there are a lot of protections that you can have under the intellectual property law. So marami po tayong klase ng protections, no? Not only the trademark law, we also have the patent. So I'll discuss it po, no, one by one para naman maliwanagan po ang ating mga viewers and listeners. So ang pinakaunang hakbang po natin ay yung i-check po natin kung ano pa yung ating gustong protektahan. Sa produkto po kasi maraming klase. Pwede po yung pangalan ng brand, yung logo, yung slogan, yung packaging. So yung pong apat na yon, it is under the trademark law. Okay, so yung protection po nun is under the trademark protection. The brand identity po, no? Ngayon naman, pwede rin po natin i-check, baka naman ang gusto mong protektahan ay yung functionality or yung invention. Diba? Kasi may mga produkto po tayo, diba, na kaka-invento lang, like yung mga machines. Ngayon po, yung mga yan, yung ating mga invention, new invention, or unique processes, it is protected by the patent law. Okay? We also have the patent protection. Aside from that, yung mga shape naman, for example, yung Coke, diba po, meron tayo yung parang pagganon na bottle. So, yan po ay industrial design naman. So, marami pong klase, no, ng intellectual property protection under our laws. So, meron din po, katulad ng binanggit nyo kanina, yung mga from the artists, singers. So, we have the copyright, no? So, yung mga nagnanakaw ng mga script, mga kanta, yan po ay copyright infringement. So, there are a lot of protection under the intellectual property law. At lahat yun, Attorney Rich, ay kailangan nakarehistro sila. Ano pong tawag na term doon? Nakarehistro sila na wala dapat gumaya. Example na lang po yung isang kanta. Halimbawa, naka-copyrighted siya. Ano pong tawag ninyo doon? Okay po. So, dun sa tanong niyo po na kung dapat ba registered, we recommend everyone to register their arts, yung mga artwork nila, creative works. However, even if it is not registered, it is still protected po. Okay. Okay, so kahit po hindi siya na-register, kung original literary and artistic work niyo yun, as long as you have the proof na sa'yo talaga yon, you can already contend na that is your original work, even if it is not yet registered. So, under the copyright law, no? So, it doesn't necessarily mean na dahil hindi ka registered, hindi ka na protected. Okay, so it depends upon the evidence or the proof. Pero syempre po, better po kung registered kasi mas madali pong i-check ng Intellectual Property Law Office yung ating case, no, kapag ka-registered. Tsaka yung rights po natin, mas protected siya pag registered. Kasi kapag ka hindi, kailangan mo pa i-prove, di ba, na ikaw yung original. Yun po. Yun. Ayun. Attorney Rich, oo. Kailangan po ba agad mag-file ng case or may proseso na dapat unahin? Opo, yung in terms ng process po natin, ang nire-recommend po namin ay first is to gather the evidence, no? Kailangan po natin ikunin muna lahat ng proof. Kasi after that, after you have consolidated all the evidence, you just send it to the Intellectual Property Office, no? May website po sila.
And then there is an email there where you can file your petition for cancellation of trademark, kung ka-cancel your registration of patents, kunwari may nanggaya ng patent mo, utility model or industrial design, you can already file it online. So yun po ang maganda sa intellectual property law office natin, no? Kasi everything is online. So hindi po necessary na pag-file agad ng case. You can just give it to the IPOFIL, no? Kasi meron po tayong mediation, no, na ginagawa, virtual mediation, online mediation. So you just send your request to the email of IPOFIL, as well as the online hearings po, no? Everything is conducted online. Wow. And yung mga documents, yung mga documents po natin, like yung mga opposition, petition for cancellation of trademark, mga pleadings, motions, and yung mga iba pang mga cancellation, pwede nyo po siya i-send sa email nila. However, better po if may lawyer na gagawa niyang mga petition na yan. Kasi mga pleadings po yan, no? Sinasamahan po natin ng batas. So, we recommend na if there is a problem regarding infringement or violation nitong mga protection under the intellectual property law, you seek the advice of a lawyer. Yeah. Kasi yung mga batas po, no, yun po yung ilalagay natin sa pleading at dun sa petition. Pero, kailangan po, syempre, katulad po ng sinabi ko kanina, you should have the evidence already. Para yun po yung i-attach natin sa petition. Yun. Attorney Rich, yun po bang, sabi mo may hearing, pwedeng gawin ng hearing online, ano, ng IPO. At, ibig sabihin po, wala pa talaga itong formal na kaso sa korte. Yung IPO muna ang magdi-decide. Yes po, the IPOFIL recommends po, no, na mag-undergo muna ng mediation, virtual mediation, no, so that the parties can talk. Even sa court po, we have the court annex mediation, no, kasi they recommend na makapag-ayos muna bago mag-file ng case. Kasi di ba po, kung maayos naman within that meeting, no need na to file, which will be lesser hassle for all the parties. So, yan po. Alright. At kapartner Chris, itanong ko lang kay Attorney Rich itong isa pa. Kasi merong mga iba, dahil nagandahan sa isang, halimbawa ang song, ano, naganda sa isang song, meron siyang mga kinuhang mga nota na halos parang katunog lang. So, paano kung yung isang artist, halimbawa Attorney Rich, ay na-inspire lang doon sa isang kanta, tapos may ginawa siyang medyo katunog? Yun ba ay may pagkakaiba ba yung copying at sa parang ano lang, parang inspiration niya lang para magawa niya isang kanta na para magkatunog? At meron na bang paglabag doon? Alright po. Yung inspiration, it can be legal. It may be legal, no? Kung idea lang yung kinuha. For example, a word, di ba? Pero kung yung meron po tayong dominancy test, no? Chine-check natin kung dominant ba yung kinuha from the original work or is it just a little part? Okay, so yun yung subject to the examination, no? Kung i-check po natin kung may sarili pa bang identity and branding yung song, even may nilagay siyang word, or does it sound like the same as the original work? So we need to check kung dominant po ba yung kinopya or hindi. Kasi meron din po tayong fair use, no? Yung kumbaga pwede mo siyang gamitin as long as hindi yun yung buong identity ng song. Okay, so it's a case-to-case basis kasi iba po ang law ng copyright, trademark, patent, industrial design. Iba-iba po sila. However, for that certain case, which is a song, no, kapag ka napatunayan na kinopya talaga siya, like word per word, so yun po ay already considered as a copyright infringement. Yun. Kapartner Chris, go ahead sa iyong katanungan. Oo. Paano po ba malalaman kung pasok sa trademark infringement? Ayun. Okay po. Yung trademark infringement naman po, no, if merong bad faith, yun po yung isa, no? If may bad faith na ginawa yung mark to be similar to another mark, yun po ay already a trademark infringement, okay? So it exists po if there is a similar mark which will cause confusion
For example, sa sobrang pareho nila, nalilito ka na as an ordinary buyer, nalilito ka na kung ano ba talaga yung product, the original. Okay? So, the simple test here is i-check mo kung ano yung branding. Is it the same? Malilito po ba yung customer? Pag pinagpikit sila, parehong-pareho na hindi mo na malaman kung sino yung original. And third po is, kung yung nanggagaya ba ay gusto nilang makisabay dun sa reputation ng original brand. So for example, the original brand has a lot of followers. So Yes. kaya nila ginaya yung pangalan with the same product din, no, is for them to get the followers. Ayan po. So that is a copyright infringement. So yung copying po at inspiration, no, magkaiba po sila. Yung copying po, that yung word per word, yung kabuuan, yung it will cause confusion, that is illegal. Okay? Pero kung inspiration lang, a little part, pwede po yun. That is allowed. Okay? Okay. So, ang pinagbabawal po ng batas natin ay yung manlinlang ka ba? Nililinlang mo yung tao na hindi pala yan yung original product, pero kumbaga, ginagaya mo sila dahil you wanted to be popular as well, just like the original product. So, there po. Yun. Doon pwede ka na mag-reklamo. Pero, Attorney Rich, kung wala po bang trademark registration, may laban ba yung isang nagreklamo? Yes po, meron pong laban. Katulad po ng sinabi ko kanina, even sa copyright or trademark, may laban po tayo palagi, no? So, para magkaroon po ng laban, kailangan magpakita tayo ng mga proof. For example po, prior use, na ikaw yung nauna gumamit, no? Yeah. Second is goodwill. Kailangan wala kang bad faith. Na kumbaga kung ni-register mo man yung trademark, tapos alam mo na hindi pala sa'yo yan, that will be canceled, di ba? Kasi kumbaga may bad faith on your part. So, there should be goodwill, no? Na nauna, yun nga po, na nauna mong ginamit yung produkto at nakilala ito dahil ikaw yung unang gumamit. Hindi mo siya kinaya. Alright? So, ano pa po yung kailangan nating i-check, no? Kailangan mapakita natin na mayroong deceptive similarity. Ibig sabihin, parehong-pareho, confusingly similar. Parang kapag pinagtikit mo, hindi mo na siya madi-differentiate sa sobrang pareho nila. Okay? So, yung isa pa po ay kung mayroong intent to deceive. So, kung may panluloko na, no? Kumbaga, ginaya yung pangalan mo kasi gusto nilang ipakita sa mga tao na sila yung original product. Okay? So, may deception. Okay? And also, you wanted to confuse the consumers, yung mga negosyante, di ba? Yung intent nila na mag-cause ng confusion, para malito yung customers at sila yung bilhin. Yung produkto nila yung bilhin. Okay? To influence, no, the purchasers na bilhin yung produkto nila na ginaya nila sa original product. So, dun po, going back po sa question nyo, yes po, may laban po. Even if hindi po registered. Pero as what I've mentioned, mas maganda po kung registered. Yun po ang ating nire-recommend. Yes. Thank you, Attorney Rich. Go ahead, Kapanera. Crash. Oo. Another question pa, no, Attorney Rich. Ano ang pinaka-importanteng ebidensya na kailangang i-prepare ng nagko-complain po kung magdidemanda? Okay po, katulad po nung sinabi ko kanina po, kailangan po natin ng prior use, no, evidence. No, kailangan may proof tayo na tayo yung nag-own. Kung registered man siya, mas maganda kasi ang ibibigay mo na lang is the proof of ownership, which it can be searched already sa ating website, no, sa IPOFIL. Pero kapag hindi po kasi registered, dahanap ka pa ng mga ebidensya na dati mo siyang ginamit na una kang gumamit. Okay, kaya po we recommend na mag-register kasi mas madali pong i-prove na ninakaw yung mark mo or yung artistic work mo. Kasi registered siya. So, yun po yung date nun, makikita agad sa website pa lang ng IPOFIL. Yes. And also, the office, it wouldn't be hard for them to check po. And aside from that, syempre po, yung proof of confusion, no? Para mapakita nyo po na meron talagang confusion sa mga consumers na hindi nila ma-differentiate kung alin ang alin. Diba po? And aside from that, kung meron po kayong loss of sales, kuwari, yung customers nyo po,
ay pumunta sa kabilang business owner Mhm. dahil parehong-pareho yung produkto nyo at hindi kayo nakabenta. So that can also constitute for damages, no? So pwede po yung loss of sales and reputational harm, pwede po yun isama sa complaint. So, Alright. yun. At Attorney Rich, punta naman namin yung pwedeng penalty. Halimbawa, napatunayan na ito talagang isang produktong ito ay ginaya, may panloloko para makuha yung mga followers or kaya mga customer. Ano po magiging penalties po nito ng korte? Okay, marami po tayong penalties, no? Pwede pong imprisonment, ang fine, meron din po tayong civil. Ano po yung civil? Yun yung damages, no? Yung sinabi ko po kanina na loss of sales, reputational harm. So yun po, pwede nyo rin po yung singilin sa kanila. Okay? Kasi kumbaga, nawalan kayo ng customers because of them. Okay? So aside from that, yun pong tatlo, imprisonment, damages, pwede rin po yun, and also the fine. So yun po. Yun. At pwede rin ipasara yung negosyo ng halimbawa ay gumagawa sila ng peking produkto, pwede maipasara din yun, Attorney Rich. Yes po, pwede po. Ire-report lang po sa IPOFIL. Lalo yung mga fake, yung mga imitations, no? Pinagbabawal po yan. Pwedeng magko-coordinate ang IPOFIL na hulihin yung mga yan at i-raid. Lalo yung mga, sabihin natin, mga imitation ng brand. Yeah, Di ba oo. po maraming ganyan? Talamak na talamak po yan. Meron So, nga, sa Attorney IPOFIL, Rich, yung Louis Vuitton, trapo. Nakalagay sa trapo. Opo. Pwede bang i-reklamo yun? Ang social. Social Diba? travel. Meron pa nga po, di ba, yung LV, pero ang nakalagay, lumang bag. Lumang bag, di ba? Lumang bag pala yun. Pwede bang ilusot yun? Lumang bag naman, di naman LV yan eh. Opo. Yun nga, marami po talagang gano'n na pwede natin ipahuli sa IPOFIL kasi bawal po yan. Kahit yung mga ganyang trapo, no? Kasi ginagamit nila yung logo. Yun Yun po nga. ay magko-complain yung original owner. Pero kung hindi naman. I think yung mga ganun kaliliit na hindi na hinahabol ng Louis Vuitton, ng lumang Oo. bag. Parang nakakatawa na lang yan. Siguro walang mahihitata dyan ng LV kung hahabulin niya. Oo. Opo. At kapartner Chris, may mga Attorney Rich, may mga tanong naman dito kasi medyo pala tawag dito, medyo mabilis ang oras, ano? Pero kapartner Chris, may mga tanong naman dito mula sa ating mga listeners na pinadala at nakikita natin sa online. Go ahead, kapartner Chris. Ayan, attorney, ito ang tanong ni Maria de Belen. So sabi niya, attorney, may sabon po akong product. Tapos, ginaya yung name at packaging. Pwede ko ba silang kasuhan kahit online lang silang nagbebenta? Yan po ang katanungan ni Maria de Belen. Thank you po for that question. No? Yes po, pwede. Screenshot nyo po lahat ng ebidensya, tapos isend nyo po sa website, sa email ng IPOFIL. Pwede po yan. Kasi kung ginaya po talaga nila yung name and packaging, may trademark protection po kayo eh. So, pwede nyo po yan i-complain sa IPOFIL, no? Magpa-file lang po kayo ng petition for cancellation of trademark kung naka-trademark po, kung registered sila yung other party, no? Pwede nyo pong i-check. Baka naman kasi hindi kayo nag-register, tapos ni-register ng iba, di ba po? So, ibibigay nyo po yung evidence nyo na kayo yung may prior use, kayo yung gumamit nung una. Attorney, walang walang unahan sa pagpa-register? Halimbawa, nauna yun ng nameke. Pwede pa bang habulin yon? Kasi siya na nauna nag-register? Meron po tayong case na ganyan, napakarami po, no? Kung makikita nyo, mga popular brands, no? Oo. Na hindi ko na po babanggitin, pero marami po yung ganyan na nauna yung ibang tao na mag-register ng brand. For example, I will not mention na po yung name ng restaurant, pero it's a case of a famous restaurant, no? One of its incorporators, ni-register niya yung logo nung restaurant under his name. Pero incorporator lang po siya. So, siya yung kumikita dun sa logo. Pero dapat kasi dun yun sa corporation. So, kinancel po yung trademark niya. So, Okay. yun po. Case po yun, popular case of trademark protection.
Yung ba ay naobliga, Attorney Rich, na bayaran niya yung mga kinita niya or na dapat doon sa mga kasama? Yes po, Ako, damages, no? We damages. can also contend that sa ating petition, no? Kahit po kung sa civil case, no, pwede niyo pong ano yan na magkaroon ng damages kasi nagkaroon po kayo ng loss of income, di ba? Yung reputation ng brand, baka nasira dahil sa yung pagkakagaya niya ay mali pala, di ba? It caused harm to the, di ba ginaya mo na nga, sinira mo pa yung brand, di ba? Double yun, double, kumbaga, whammy. Lagot, lagot. Alright. May isa namang tanong dito mula sa listener. Sabi naman po niya, may coffee shop ata ito. Sabi niya, yung logo ko po halos identical na kinopya. Anong pwede kong gawin? Hindi niya alam ang pwedeng gawin, Attorney Rich. Ang pwede po niyang gawin, screenshot niya po or kuhanin niya yung logo na identical. Depende po kasi kung registered po ba siya. Kung registered po yung original owner ng logo, ang pwede po niya ipakita ay yung proof of ownership niya from the IPOFIL, di ba? Meron po silang registration. Kung hindi naman po is yung proof na siya talaga yung nauna dun sa logo na yon. So yun po muna, gather evidence. And then after that, you seek the advice of a lawyer for them to give you petition, no? Petition for cancellation kung registered yung other party. Kung na-register na niya yung kalaban na coffee shop, I mean yung owner ng kalaban na coffee shop, ni-register na pala yung trademark, kakancel po natin yung trademark na yun. Yun. So kung hindi naman po, we will gather evidence and file it sa IPOFIL para sabihin na logo ko yan eh. Diba? So, what the owner should do is also to register yung logo niya para at least mas protected siya dun Yes. sa kanyang exclusive right to the logo. Napaka-importante pala magpa-register sa IPOFIL at yun ay isang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas na dapat alam ng mga nagdenegosyo. Yes, Kapartner Grass, go ahead po. Oo, may isa pang katanungan dito, Attorney Rich, sabi niya, nag-viral po yung aking product. Tapos, biglang may mga fake versions. Paano ko hahabulin ang lahat? Aba, para ito yung trapo mo kanina, brother. Louis Vuitton. Kailangan niya po mag-present ng evidence na siya yung nauna na gumamit, no? Meron naman po yan kung even the electronic evidence po, no, yung mga screenshots, mga messages po sa Messenger, pwede po yan i-screenshot para may ebidensya po kayo to use na kayo yung nauna. Okay po. And yun nga po, nire-recommend po namin na mag-register sila kasi po, mas madali kasi na i-complain kapag kayong original owner ay naka-register sa IPOFIL. Yeah. Yung registration po natin, gusto ko po sabihin sa ating mga viewers, no, sa listeners, na napakadali naman po ng registration. You just go to the website, online po lahat ng process. Wow. If ayaw nyo pumunta dun sa office, you can file it online. So just scan it and also yung mga logos nyo, trademark, you can already scan it and just send it to the email. And kung meron man po kayong i-check, kunwari, may kapareho kayo na logo, nakita nyo. Kung gusto nyo makita kung registered siya, there's also a trademark search. Meron po tayong patent search, industrial search. Everything can be found in the website. So, yun. Sinusuri ba ng IPO, Attorney Rich, yung kung sakali yung logo ay gawa lang ng AI o hindi niya talaga pinagawa sa isang artist, may ganun po bang may ganun silang rule na hindi nila i-register yun kung yan po ay gawa lang ng AI? Halimbawa ay logo. Clarify ko lang po. Yung question niyo po is yung kung yung logo ay AI generated. Yes Tama po. po? Yes po. Okay. Currently po, wala po tayong laws na nagbabawal sa AI. Okay, as long as it's not confusingly similar to other logos. Okay, kailangan pa rin mukhang original. Pero wala pa po as of now. Although sa ibang bansa, meron po tayong ganon. Yung mga sa AI na kailangan hindi siya dapat artificial intelligence. Kasi usually, yung artificial intelligence po, kumukuha lang yan ng design from the other logos than other brands. So, and then kino-combine niya lang.
So, mahirap po yun, di ba? Pero currently po, wala pong prohibition regarding AI generated. Alright, at least malinaw. And Kapartner Chris, go ahead po. Ayun, pwede po ba, attorney, na ipa-take down sa like Spotify or YouTube or yung gumaya nung isang kanta? Pwede po ba yung gawin yun? Pwedeng ipa-take down kay Yes po. Spotify or YouTube, oo. Opo, iti-take down po talaga yun kapag ka nag-complain po kayo sa iPhone. Mhm. Okay, parang injunction, they will stop the production of that certain song or Mm-mm. podcast, 'di ba? May mga podcast Oo. din po tayo. So kung yung song mo ay ninakaw, you can also go to PhilSCAP, okay? And also IPOFIL to file your complaint na ninakaw po yung song nyo. And as mentioned po, it doesn't need to be registered, no? Kahit hindi po siya registered, as long as meron kang evidence na ikaw ang nauna, ikaw ang gumawa ng kantang yun, ikaw ang original composer, may laban ka. So, Yun, may laban ka. Patunay mo lang na ikaw talaga ang may-ari ng halimbawa ng kanta, o kaya ng mga ipinaregister. Ano pa po ba ang payo nyo, Attorney Rich, sa ating mga kababayan na magsisimula pa lang ng negosyo? Lahat na ba ito ay bago sila magsimula, i-register mo na lahat ng kailangan, logo, trademark, kung ano mang kailangan para wag ka na magkaroon ng problema sa mga darating na panahon. At ang payo nyo po sa mga nanggagaya rin ng mga produkto para ma-warningan po sila, Attorney Rich. alright, thank you po for that. Pero po sa mga business owners, no, it is very important that you register your trademark, your mark, your logo, your brand. Kasi para kapag ka merong mag-i-infringe, merong, kumbaga may gagaya sa'yo, madaling i-complain kasi you already have the proof of ownership. Diba? Ngayon, kung in bad faith ka naman, na gusto mo ipa-register yung mark mo, even if hindi naman sa'yo, ang sinasabi ko is maka-cancel din yan. Kasi based on ating mga case laws sa Philippines, hindi po pwede yon pagka may bad faith. Okay? And dun sa mga gusto naman mag-imitate ng mga brands, wag na po. Kasi may kulong. Okay? May kulong at merong fine at may damages. Wag nyo na po pahirapan ng inyong mga sarili. Gumawa kayo ng original. Of course, you can get inspiration, di ba po? Pero wag naman yung sobrang gayang-gaya and also yung parang ninanakaw nyo na yung kanilang followers, kanilang consumers. Kasi yun po ang tinitignan eh. Kumbaga kung ang intent nyo po is gusto nyo i-deceive, lokohin yung mga tao para ang ipilin nilang produkto ay yung sa inyo. Wag na po, napakadami namang original na pwede nyong gawin, di ba? You just need to think outside the box as well kasi kumbaga marami na pong klase ng produkto and medyo mahirap din naman na gumawa ng original pero it is recommended that you create your original work. Yes, maging original tayo para maging unique ang iyong product. At Kapartner Chris, magpapasalamat tayo sa oras na inukol ng ating special guest tonight. Maraming salamat sa ating abogado na kahit nasa bakasyon, may time, buti na lang ay may remote, pwede tayo sa remote at pwede mausap at ma-interview natin. Live ang ating guest ngayon si Attorney Grace Richel Tiham. Maraming salamat, Attorney Rich. Maraming salamat, Attorney Rich. Maraming salamat din po. Thank you so much. And sayang, kasi may mic ako sa bahay, kaya lang nasa Baguio ako eh. Nako, siguro Kaya next hindi time, ako pag nakapagdala. may next time ay ma-invite ulit namin kayo at may mic na si Attorney para mas malinaw lalong audio. Maraming salamat, Attorney Rich, at Opo. enjoy your day. Thank you so much and God bless po. Maraming salamat. Thank you, Attorney. Ayun, Ayun. napakaganda ng talakayan natin na Brother Bear. Sana may next time pa si Attorney Rich para Oo. talakayin pa. Ang dami pa ng mga questions ng ating mga viewers na nanonood sa Facebook Live. I hope magkaroon pa tayo ng another session with Yes. Attorney Rich. Oo. Opo, kasi maraming mga nagnenegosyo gusto nila talaga dapat original yung logo lang na logo. Malaking usapin na Logo kapag pala. Chris kung ang iyong negosyo ay logo ka. Kaya nga naitanong ko yung tungkol sa AI kasi
para hindi na ako magbayad ng graphic artist. Ito sa AI ko na lang papagawa. AI mo na lang Oo. magagawa. Minsan libre pa kung hindi ka naka-pro sa chat GPT, lalagyan ka talaga. Kaya lang, wala naman palang batas na nagbabawal tungkol sa AI. Wala Galing. pa palang batas. But soon, sabi nga, Baka. therapy yan. Oo. But anyway, unahan mo na, Brother Bear. Oo, unahan na natin kung meron tayong papagawa. Kasi, Nako-cover ng batas. at saka i-register sa IPOFIL ang inyong mga kailangang mairehistro sa inyong pangalan. At bye-bye time na tayo ka-partner Chris. Alam ko na medyo kailangan mo. Yung oras natin. Yes. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin sa Facebook Live. And also sa mga listeners natin sa radio. Ayun, maraming salamat. Brother Bear, back to Yes. you. Maraming salamat ka, Partner Crush. Alam ko medyo kailangan mo na magpahinga dahil napaka-busy. At saka ngayon holiday. Kaya medyo relax muna si ka-Partner Crush. Pero si ka-Partner Randy, walang holiday. Tuloy-tuloy ang mga meeting na yan. Lahat. Sobrang Kailangan kami ng mga taxpayers ngayon. Oo, siguro holiday nga, kontakin ko nga ang aking mga mga kausap din dyan. Maraming salamat. At sa pangalan po ni ka-partner Randy Casilan, kami po nakasama nyo sa technical. Dalawa na sila ngayon. Sulat ng pangalan, Ian Macalanda at saka si Mr. Anong pangalan? Ayun, tingnan natin. Si Ron Carion. Aba, rhyme na rhyme pa. Maraming salamat, Ron Carion. At kanina nakita ko si Aljan Lozano. At sa ngalan po ng ating station manager, Miss Andrea Toy. At of course, si Shelo Cotillo ng ating EP. Shelo Cotillo Tabian, Get Well. At namimiss na rin natin siya ka-partner Crush, si Shelo Cotillo Tabian. Get well dahil alam natin may karamdaman siya. At sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, kami po nakasama nyo. Ako naman si Manuel Recuenco, Brother Bear. At sa negosyo, walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to! Paalam! Magandang gabi po. Paalam! Chris at Matt.